Si Krishna, ang kataas-taasang persona ng Diyos. Ang pag-iral ni Krishna ay hindi isang relatibong pag-iral. Lahat ng iba pa maliban kay Krishna ay isang relatibong katotohanan. Ngunit si Krishna, ang kataas-taasang ganap na katotohanan. Hindi umaasa si Krishna sa kahit na ano maliban sa kanyang sarili para sa kanyang pag-iral. Samantalang ang ating pag-iral ay relatibo. Halimbawa, nagagawa lamang nating makakita kapag may liwanag mula sa araw, buwan o kuryente. Ang ating kakayahang makakita sa makatuwid ay relatibo at ang liwanag ng araw, buwan at kuryente ay relatibo din. Tinatawag lamang silang nagbibigay liwanag sapagkat nakikita natin sila bilang ganoon. Ang pag-asa at relatibidad ay hindi umiiral kay Krishna. Ang kanyang mga gawain ay hindi nakasalalay sa pagpapahalaga ng iba, ni hindi siya umaasa sa tulong ng sinuman. Siya ay lampas sa hangganan ng oras at espasyo. At dahil siya ay higit sa oras at espasyo, hindi siya matatakpan ng ilusyon ng maya na may hangganan ang mga gawain. Sa mga Vedic na kasulatan, matatagpuan natin na ang kataas-taasang persona ng Diyos ay maraming kakayahan. Dahil ang lahat ng kakayahan ito ay nagmumula sa Kanya. Walang pagkakaiba sa pagitan niya at ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, may ilang pilosopo na nagsasabi na kapag si Krishna ay dumating sa mundo, tinatanggap niya ang isang material na katawan. Ngunit kahit natanggapin na noong siya ay dumating sa mundong material, ay nagkaroon siya ng material na katawan, dapat ding ipagpalagay na dahil ang material na enerhiya ay hindi naiiba sa kanya, ang katawang ito ay hindi kumikilos sa paraang material. Kaya sa Bhagavad Gita, sinasabi na siya ay lumilitaw sa pamamagitan ng kanyang panloob na kakayahan, Atma Maya. Si Krishna ay tinatawag na kataas-taasang Brahman dahil siya ang sanhi ng paglikha, sanhi ng pangangalaga at sanhi ng pagkagunaw. Sina Panginoong Brahma, Panginoong Vishnu at Panginoong Shiva ay iba't ibang pagpapalawak ng mga katangiang material na ito. Ang lahat ng mga katangiang material na ito ay maaring umapekto sa mga nilalang na nasa ilalim ng kondisyon ng material na mundo. Ngunit wala itong epekto kay Krishna dahil ang mga katangiang ito ay sabay-sabay na iisa at naiiba sa kanya. Si Krishna mismo ay Satchit Ananda Vigraha ng walang hanggang anyo ng kaligayahan at kaalaman. Dahil sa kanyang di malirip na kadakilaan, siya ay tinatawag na kataas-taasang Brahman. Ang kanyang pagmumuni-muni sa Brahman, Paramatma o Bhagavan ay ukol lamang sa kanyang sarili at hindi sa anumpamang bagay na lampas sa kanya. Ang pagmumuni-muning ito ay hindi maaring gayahin ng isang karaniwang nilalang. Matapos ang kanyang pagmumuni-muni, si Panginoong Krishna ay palaging naliligo ng maaga sa umaga gamit ang malinaw na banal na tubig. Pagkatapos, magpapalit siya ng malinis na kasuotan, magtatakip ng balabal, at magpapasimula ng kanyang pang-araw-araw na mga relihiyosong gawain. Sa lahat ng kanyang mga relihiyosong tungkulin, ang una ay ang pag-aalay ng mga handog sa banal na apoy at ang tahimik na pagbigkas ng Gayatri Mantra. Bilang huwarang pinuno ng tahanan, isinasagawa ni Panginoong Krishna ang lahat ng mga relihiyosong tungkulin
ng isang may bahay ng walang paglihis. Kapag ang araw ay sumisikat na, siya ay mag-aalay ng mga espesyal na panalangin sa Diyos ng araw. Ang Diyos ng araw at iba pang mga Diyos na binanggit sa mga Vedic na kasulatan ay inilalarawan bilang iba't ibang bahagi ng katawan ni Panginoong Krishna at tungkulin ng isang may bahay na magbigay ng paggalang sa mga Diyos at sa mga dakilang pantas, pati na rin sa mga ninuno. Gaya ng sinasabi sa Bhagavad Gita, walang partikular na tungkulin ang Panginoon na kailangang gampanan sa mundong ito. Ngunit siya ay kumikilos bilang isang ordinaryong tao na namumuhay ng huwarang buhay sa loob ng mundong materyal. Ayon sa mga ritualistong prinsipyo ng Vedic, nag-aalay ang Panginoon ng paggalang sa mga demigods. Ang regulasyong prinsipyo kung saan iginagalang ng mga demigods at mga ninuno ay tinatawag na tarpana na nangangahulugang pagpapasaya. Ang mga ninuno ng isang tao ay maaring muling isilang sa ibang planeta, ngunit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sistemang tarpana, nagiging masaya sila kahit saan man sila naroroon. Tungkulin ng isang may bahay na gawing masaya ang kanyang pamilya at sa pagsunod sa sistemang ito, napapasaya rin niya ang kanyang mga ninuno. Bilang isang perpektong huwarang may bahay, sinunod ni Panginoong Krishna ang sistemang tarpana at nagbigay paggalang sa matatanda at mga nakatataas na miyembro ng kanyang pamilya. Mula sa Krishna Book. Haribol.